So, ang option ay ang pusit at saka pusit. Instead of pusit, nagganito na lang kami. Dalawang Brazil beef. Yeah, I changed my mind. How much is it? Pusit. Night grocery. Not really grocery. Bili lang ako ng food. We're going to Talal Supermarket. Parang papunta dito, mga 10 minutes walk, no? Kung mabagal ka maglakad. Can be faster. So, pag papunta dito, marami na mga food. I think ang maganda dito, fresh yung mga vegetable nila. Gulay, ganyan. Mga meat nila na available. Yung mga fresh meat, yung may fish. Wala sila masyadong mga meat. Gusto mo pusit? Adobo nito. So, ang option ay ang pusit. Kasi parang yan lang yung okay sa akin to cook. Cook ka na. Pusit at saka pusit. O ito na lang. Dalawang Brazil beef or tatlo na lang. So, ganun guys. So, instead of pusit, kanina, nagganito na lang kami. Usually, it's like that eh. Kung ano yung tawag dito, yung makita mo, tapos yung you feel like mas mabilis lutuin. Okay. You will get fruits. Kasi makilig ka sa fruits. Ano pa ba pwedeng ilagay sa beef maliban sa mushroom? May mushroom kasi kami sa bahay, so might as well use that. Yeah, I changed my mind since gusto ko na sa... My brother, how much is this? 35. 35, 1 kilo? Can I have maybe 6 pieces? How much is it? Yeah? Okay. Ang hirap din mag-instruct kasi sabihin mo, remove yung bone. Plastic pala yun. Ano yun? Sa pusit. Hindi kami magkaintindihan ni Kuya. So, binalik ko na yung beef. Supposedly beef. Ang technique ko kasi, pag nag-go-grocery ako, papasok lang ako sa grocery, then ko lang i-figure out kung ano yung gusto kong pagkain pag wala kaming kinikrave. Pag usually nagkikrave kami yung sinigang yun, at least alam na namin kung anong bibilihin namin. Pero pag ganito, wala. Ang ginagawa ko, usually, diretso na lang ako sa grocery and then pag nandun na ako, magkakakuha na lang ako ng idea of whatever. So ayun, pinalinis ko na lang yung pusit, pinakat ko na, and pinatanggal ko yung plastic niya. Ang luto na lang niya is yung parang adobo na may konting sabaw. Because parang nagkikrave ako ng konting yung may sarasa. Every time like we go to grocery, we get fruits also kasi everyday we eat fruits. Parang naging mandatory na sa amin yun. Banana or orange, kung ano yung mura actually, yung nasa season, yun yung binibili namin. We try to eat as much as possible yung healthy na mga foods, and as much as possible also we eat healthy. So we cook. Meron sila mga dried goods din dito. Look. Tapos ako guys, mahilig lang ako mag-invento ng mga niluluto. Like, minimix ko na lang siya. Basta mix, ganyan. Or gisa-gisa. Tapos yun, it turns out na okay naman. Masarap naman siya. Just waiting for the, pusit to get sliced or to get cleaned. Tapos, ang spices nila dito guys, look, kung gaano kadaming spices ng mga Indians. Sobrang dami. Maliban sa mga nandito, dati nang gawa, dati nang napak, meron sila dito yung mga maraming mga ganyan. Herbs and spices. Unlike us, for Filipinos kasi parang ano ba mga herbs na, mga pepper, salt, ano lang ginagamit natin, di ba? Pepper, salt, ganyan.
yung mga sa garden natin. Kasi ang hirap din kasi mag-survive minsan ng mga ibang mga herbs eh. Ayan. Ayan na siya. Nilagay na nila sa plastic. Ayan na siya. Tada! Ang fruit namin for today is pakwan and banana. We're going home na. Last time, I was talking about paano ako nakapunta ng Dubai. So first, actually meron akong work guys sa Pilipinas. I have a stable job. Tapos, bago ako nag-move here sa Dubai, supposedly magtutour lang ako. But then, yung best friend ko who's working in Abu Dhabi during that time, yung company niya, hiring pala sa Pinas. So sabi niya, mag-apply ka ganyan-ganyan. And it so happened na yung hiring na yon sa Pinas, malapit lang sa building namin, sa work ko. Sabi ko, oo nga, no, sige, magpunta nga ako ganyan. After work ko, dumiretso ako doon. So, nag-apply ako. Hindi ko goal na makuha yung job. Parang gusto ko lang ako, sige, try natin. Parang ganun lang. Since pinilit-pilit din naman ako ng best friend ko mag-apply, so parang ako naman, might as well try. So, okay, tinry ko. Punta ako, initial interview. Ang haba ng pila actually, guys. Parang sabi ko noon, ayoko na. Parang bakit ko patutuloy na parang haba-haba ng pila, ang daming tao. Since nandito na ako, parang nandun na kasi ako, parang sabi ko, I don't know, kung anong nasa isip ko noon, tinuloy ko na lang. So, nag-initial interview ako, nag-after initial, biglang pumasa. So, pinag-assessment ako. After nung assessment, meron pa ulit atang interview. And then, I received an email after na nakapasa ako. Hindi actually ako nag-book, guys. Kasi sobrang daming tao. Feeling ko nga nun parang yung chances ko para makapasok sa sobrang liit. Kasi thousands ang nag-apply. So after nun, isa ako sa mga napili. After final interview, pumasa ako. But hindi ko sinabi actually sa kanila nun na, na parang may job na ako, na may work na ako, ganyan. Kasi parang feeling ko, pag sinabi ko sa sisters ko na nandito na nun sa UAE, baka mamaya sabihin na mag-stay ka na, ganyan, ganyan. So ako nun, parang kinoconsider ko pa rin yung job ko sa Philippines. Kasi okay din naman yon yung work ko nun. Tapos, so pumunta ako dito. Saka feeling ko kasi, parang dito, alam mo yun, yung parang Session Road, parang Baguio City. Na yung buong Baguio City, Session Road lang yung may mga buildings, ganyan, yung may may magandang puntahan ba. So parang feeling ko ganun din ng Dubai dati, na parang sa malaki yung Dubai, tapos may place lang na city-like, tapos the rest is parang desierto na, ganyan. But when I got here, ayun, tapos na minute ko yung mga ibang friends ko, na mga nandito na nauna. So, na-realize ko parang actually, it's not bad. Okay naman, nandito na ako. Might as well mag-stay na ako at continue na mag-work. So that's when I decided na yun na nga, I left my job in the Philippines. Tapos, tinuloy ko yung process. Nag-work na ako dito, ganyan. And so far, maganda naman siya. And if you know guys, I'm not sure when will I upload this video. Pero, this time, ngayon na nag-vlog ako, ito yung medyo may issues sa mga, alam mo yun, nagkakagulo. And guys, yung mga nakikita nyo sa news, medyo feeling ko medyo na-exage lang. Cause look, I'm walking outside, maraming tao sa labas. Ito pa tong part pa to ng Dubai na pinag-isayan ko, medyo konti ang tao ha. Paano na lang pag pumunta ka sa mga Dera, sa Marina, ganyan, ang dami pa rin tao guys. Buhay na buhay. So, my point is, secured. I feel very secured here. So, I think we are okay. Is there anything you wanna ask me? So, parang yun na lang. You send me messages or comment na lang dito sa video if you want to ask anything about any experience here in UAE. Kung gusto nyo malaman or you want to ask, I can share. Medyo experience din ako sa work, guys, kasi pang 4th company ko na din to. So, ayun na nga. You can ask me anything. I can answer. I'll do my best, rather, to answer it. Ayun lang. And I think I'm here, almost here. So, yeah. I'll try to, maybe I'll vlog yung pagluluto. Pag hindi, wala. Yung kakain na lang kami. Okay, bye. So, sa flat namin, we are sharing. It's actually a 3-bedroom apartment. So, ayun. Just like what I've said, mag-cook ako ng... call this pusi. And before I cook, I usually remove my... yung
ngipin ko. So, I'm almost done din naman sa aking Invisalign treatment. I'm on my 13th na. Kaso, I just keep it kasi yung dentist ko wala pa nasa bakasyon. I'll just get my chopping board, guys. Ang binibili kong garlic is yung peeled na. Kasi ang nahihirapan ako mag-peel ng garlic, guys. So, I use a lot of garlic, a lot of like, sibuyas. Whenever I cook, I felt like pag ganun yung ginagawa ko, I don't need a lot of like yung yung mga betchin. And then sibuyas. Usually what I need in here is like the pepper. Since parang adobo siya, I use this para walang masyadong lansa. Chili flakes. And then salt. Do I cook fast? Yeah. I'm very fast when I cook. So I'm not sure if this can be a vlog, like, yung pagkukook ko. Because I'm not sure if you guys are interested. Because very basic yung cooking ko. Most of my cooking are like yung mga gisa-gisa, ganyan. It's my first time here in this house to cook pusit. Before I did cook this, pero nung nandito pa yung sister ko sa Dubai, sometimes she buys the pusit and then I cook it. But rarely though, kasi yung brother-in-law ko cooks, my sister cooks. So, sometimes, parang hindi ko na need mag-cook. I usually only cook when they ask me to. They like to cook. In my previous home, when I'm still with my sister, may mga previous housemates ko, they like to cook in. Minsan, nagko-cook sila ng madami and we just share na lang na yung, nagko-contribute na lang kami, ganyan. But here, like my flatmates, we're really like stranger to each other. So we don't really know each other. Parang dito, you do you, I do me. Might as well just, play go na lang. Clean as you go. Ganito, actually guys, ang nilalagay ko ay oyster sauce and toyo. It's like adobo, right? So, while nag-heat na yung pan, nag-slice pa rin ako, guys. I try to maximize my time. Kasi pag minsan, it's what we call multitasking. I'm very good at multitasking when cooking. Yung mga ibang bagay, medyo hindi. I get easily distracted. Pag kunwari sa work, ganyan. If I'm working and people like, let's say, sometimes ask me about something in the middle of doing something, minsan hindi ko sila nasasagot muna kasi if I let go of the thing that I'm currently focused on, let's say, yung report na ginagawa ko, nawawala ako. Parang I'll have to go back from the start, parang ganun. So sometimes, parang ginagawa ko sila na, wait, I'm doing something, parang ginagawa ko naman ganun, I'll get back to them. Unless it's really urgent, then they usually just, stop me like, sorry, this is urgent, ganyan. Then yeah, we stop. I'm not sure, guys. Are you guys also very... Kasi may mga tao na very good at multitasking in everything eh. If I buy kasi sa grocery, I usually just choose kung ano yung nakasale. Tapos, guys, minsan, ganun ba kayo? Minsan pag nagluluto ka, nagigisa na kayo ganyan. Saka nyo lang isa-search sa phone nyo kung paano siya gawin. I have that. Kasabay ko rin sibuyas at nakabawang minsan. Especially if I'm in a rush na magluto. So, pinagsasabay ko na siya. Pag nagiging translucent na yung sibuyas, that's the time. May time ba na magkakasabay kaming nagluluto? Meron, pero we avoid na lang. Kasi let's say, for example, pag nauna yung isa, it rarely happens din naman na nagkakasabay kaming nagluluto. Tapos napapasok sila, magluluto siya, nakita nila ako nagluluto. Kasi masigip lang yung kusina namin, guys. Then, they don't parang they let me cook na lang, ganyan. Ganun din naman ako. Dati nga mas, pa ako eh. Like, sobrang shy ko minsan na kahit nakabili na ako ng lulutuin ko. Pag gutom na ako, I usually just, order na lang. Tapos, nire-ref ko na lang yung nabili ko. Tapos, I'll cook it na lang the following day. Ganon. I turned on the heat again. So, I'll put some pepper. I like pepper, guys. A lot of pepper. Kasi I felt like, I don't know if this is the healthiest, but sabi na this is one of the healthiest herbs ever. And then, meron kaming American Harvest mixed herbs. Maybe you're asking, bakit ka naka-headset? Multitasking. Nanonood ako sa mobile phone ko. Mga vlogs, or sometimes it's something that you can put in the background.
oyster sauce. Bought it in Wemart and it's not expensive, guys, compared dun sa mga Filipino oyster sauce. Parang this one is like half of the price. And then, of course, our Dato Puti soy sauce. Then, I'll cover it. Search ko siya, gano'n ko siya katagal dapat binaboil. Guys, minsan, ganun ba kayo? Minsan pag nagluluto ka, nagigisa na kayo ganyan. Saka nyo lang isa-search sa phone nyo kung paano siya gawin. Hala, ang bilis. Oh my God, 3 minutes. Impossible. 5 minutes lang, guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God, guys. Wala kaming rice. Oh my God, it's not happening. I don't have rice. Okay, I'll cut the vlog na muna.